Yung ako po'y mananahi ng paano po ako natutong manahi ng mananahi. Una po, hindi naman ako marunong manahi. Hindi ko na, nung bata pa ako, hindi ko na talagang manahi. Pinakamay ko. So, pero kung sa amin, wala pa talagang bata pa ako, hindi pa ako nakahawak ng high speed. O kaya, paano manahi. So, habang tinitingnan ko yung mga ibang mananahi, pag hindi sila nananahi, nagtatry ako. Kaya doon ako natutong magpatakbo ng high speed. Hanggat na mag-trying hard akong manahi. Hindi naman talaga ako mananahi. Hanggat natuto na lang akong manahi. Pinag-aralan ko para magkaroon ako ng experience. Ngayon kahit anong patahiin mo na sa akin, kaya kong tahiin. Basta yung matabas niya. Pero hindi pag ako magtatabas, hindi ko na ako marunong mag-ano. Simpleng tabas lang, marunong naman ako. Pero hindi ako expert yung tulad ng tailoring, yung talaga yung marunong magtabas. Ako mananahi na tabas na. Kahit anong ipagawa sa akin, kaya ko nang gawin magtahi ng damit. Dati nananahi ako ng baby dress. Yung sasabay ko, manahi ng hairnet. Ngayon, hairnet na lang tinatahi ko. Karoon lang ng experience at natuto ng manahin ng gamit ko. Kailangan sa mananahi, kailangan may tiyaga ka. Pag wala kang tiyaga, hindi mo matutunan yung paano manahi. Walang yung hilig mo, kahit wala sa'yo magturo, matututunan mo, tingin mo lang, alam mo na. Kasi ako minsan tingin ko lang, alam ko lang kainin. Nung manahi ako ng baby dress, trying hard lang ako noon. Hanggat natuto ako, nag-aral ako manahi ng hairnet. Hindi lang hairnet ang tinatahi namin, apron, katsa, iba-iba. Kung ano yung available na tahiin, yun ang tatahiin namin. Sa pagtatahi, tiyaga lang. So, pag wala kang tiyaga, sa pagpananahi, mabuboring ka. Kaya yung matuto akong manahi, experience lang. Tinitinan ko lang mananahi. Hanggat nag-practice ako sa una, di padyak yung aking tinatahian. Doon talaga ako nag-practice paano igalaw yung paa. Hanggat pinag-aralan ko na yung high speed. Manahi ng damit. Dito lang sa pananahi, ang kalaban mo, antok. Pag inantok ka, hindi ka makapanahi ng maayos. Kayong daliri mo pa matahi. Ito yung tinatahi ko. Kailangan matyaga ka magtahi dito sa ng hairnet kapag wala ka dito tyaga. Dahil mabusisi rin. Noon may tinuruan ako dito para may katulong ako manahi. Ay hindi talaga matututo.
Hindi siya matuto mag-ano kasi yung hindi natututo, matagal matuto manahi. Yung talaga ay gusto niyang manahi. Pero hindi talaga siya matutong manahi. Kapag ikaw hilig mo, manahi ka. Tingin mo lang, alam mo nang sahiin. Paano mo tatahiin yung eto medyo ano to, yung mahirap yung magtahi ka ng baby dress. Maraming burluloy. Hirap tahiin yung unit ay yung baby dress. Manahi ka ng malalaking damit pang matanda. Medyo hindi gaanong burluloy. Pero damit pang bata. Grabe ang ano yun, mabusisi. Parang ganito yun si hairnet. Isa-isa mong tatahiin mo na bago mong buuhin. Kasi kung pa isa-isa mong buuhin, matagal. Matagal mayari. Kailangan mag-garter ka, itap mo na, kahit ka ng velcro, yun, mabilis ka na magbuo. Uhin mo na lang, itap ka na lang ng tap. Ito, ano mo lang dito, yung antok talaga. Ang kalaban mo lang ay antok. Ubus yung sinulit ko sa ilalim. Nung una nun, tagal ko rin natuto manahi ng hairnet. Master mo ba? Na ano, yung bago ka matuto talaga magkakaroon ka ng rigid. Pag alam mo na tayo, i-technique mo ano. Pananahin naman ng hairnet, ano lang, i-technique lang kung ano. Hindi ba kasi mahirap din gawa nung isang mananahi. Iba rin yung pamamaraan niya paano itahiin. Hahanapin mo na lang yung kung saan ka madali. Tahi. Experience lang. Natuto ako manahi nito. Pag hindi mo hilig manahi, kahit anong turo sa iyo, kahit anong tingin mo, pag hindi mo hilig, wala kang tiyaga, hindi ka matututo manahi. Tapos manahi, dahil binabudget ko yung oras ko. Manahi ako. Kape muna sa umaga. Tapos ng kape, walis-walis sa loob ng bahay. Luto muna ako. Kaya makakapag-umpisa ako, makaupo ako dito. Nakaluto na akong pananghalian namin. Kasi once na umupo ka na sa makina, hindi na ako nagbabasa ng kamay. Kaya, luto ng ulam, isang lutuan na lang hanggang hapunan. Ang kanin na ubos, kutsarain mo lang yung paghugas ng bigas, salang. Abang sasalang ka, nananahi. Kaya, siguro kung natuto ako nito, yung
umalis ako sa trabaho ko nung ako'y nag-asawa. Boring ako sa loob ng bahay. Buting-ting ako ng buting-ting. Kasi hindi ako sanay, walang kumikilos. Nahanap ng katawan ko. Tapos dito, pag naantok ako, magagardi na ako dun sa labas. Ayun ang matuto ka lang manahi. Marunong kang manahi. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Sa pananahi yung ang trabaho ngayon. Available na mananahi. Dito sa may aming lugar, dati, at alam ko lang dito sa lugar namin, nanahi pa kami sa baby dress. 3 kami mananahi dito. Nawala ng tahi. Tinuruan ko manahi kasi nananahi ako ng baby dress, nananahi pa ako ng hairnet. Kasi bago ako natuto manahi ng hairnet, nananahi muna ako ng baby dress. Kaya nung mahina yung tahi namin sa baby dress, siyempre hindi sa pangangailangan. Kulang. Tayo may nag-offer sa akin na isang kaibigan na manahi ng hairnet. Sinubukan ko. Unang apron tinatahi ko. At naubusan din ng apron. Hairnet na lang yung ginagawa. Pinag-aralan kung paano manahi ng hairnet. Tagal ko rin natutunan ito, 2 linggo at ako nag-aral nito o magta-3 linggo Yung bias pa nun, naghihimol-mol. Kulay puti pa. Naghihimol-mol siya kasi nababanat ko yung bias. Pag nabanat mo yung bias, pagdating sa dulo, parang sobra yung bias mo. Hindi magkasya dun sa net. Sobra ang bias. Yun pala, nababanat ko yung bias. Kaya, kailangan wag mo siyang hihilahin para eksakto lang ang pagsalubong ng bias sa dulo. Ganito, technique lang yung dati nun, hirap na hirap ako. Sabi ko nun, parang gusto ko nang sumukong gumawa ng hair. Kasi parang, nag-aaral ko parang hirap gawin. Laging nare-reject na kulubot yung bias. Yung natuto ka na alam mo na yung pamamaraan kung paano mo tahiin, sakto lang siya hanggang sa dulo. Walang kulubot. Sabi ko ganito pala yun. Yung turo naman sa akin, hindi ko makuha yung turo niya. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan kong paano yung technique ko mag-tahi ng hairnet. Yung maraan. Kaya ito, tatahi na muna ako ng ganitong velcro para hindi pa isa-isa.
hindi abala sa pagtatahi. Dugtong ka lang ng dugtong. Kaya, kasi kung pa isa-isa, parang nakakaumay ba, mabagal yung takbo ng oras, mabagal ang output. Pag binuo mo ng bawat isang parts ng hairnet, kabit, pag nabuo mo na lahat, kabit ka na lang kabit, buo ka na lang ng buo. Ang ano mo lang sa pananahid, sumpong ka ng antok, kung kaya nagkaroon ng problema yung makina. Minsan, kung nagkaroon ang takbo ng makina, nasira, ay, boring na. E pa naman pag marami akong sinisipagan na yung mga telephone, pero pag kunti lang, parang tamad ko kumilos. Kasi parang wala akong hinahabol kapag ano yung kasi. Kailangan yung itak. Kaya, kailangan mo talagang pag-aralan para matutunan mo pang kayo ng hairnet, yung meron tong management cup. Alam ko naman gawin, kaya lang, siyempre, may master din gumawa. Iba yung ano niya, ibang technique niya. So, ikaw, hindi mo pa alam ang technique. Pag-aaralan mo. Kaya kapag may rush, output muna bago pagtuturo. Sa pananahi, talaga lalo pag sa tanghali, pag hindi mo labanan ang antok mo, hindi ka talaga makapanahi. Pero kapag hindi ka inaantok, magaan magmanahi. Kasi ako may oras na antok ako. Kaya lang, naduduling-duling ka kapag inaantok na, naduduling-duling ka paano yung kain. Minsan, magugulat ka na lang. Yung daliri mo, muntik ng matahi na mabagsak ka ng sarayan din. Minsan nga, buti, balat lang ng kamay ko yung aking natahi. Ay, ang problema ko, natusok yung daliri ko ng sa gitna. So, mga ano lang, nabali yung, pag ito na nabali yung karayom sa loob ng katawan mo, mabilis daw ito tumakbo, diretso sa heart. Yun ang sabi ng ibang mananahi. Yun. Sa pananahi talaga, antok lang kanina, sobrang antok ko. Naduduling-duling na ako. Kasi sa umaga, daming trabaho, pagod yung katawan ko. Kaya siguro, umpisahan ko to sa pagkatapos ko magkape, nag-umpisa ako manahi. Mabilis lang sa akin, kaya lang, hindi ka na nakaka-umpisa ng maaga sa pananahi. Kung hindi, asikasuhin mo muna yung kusina, magluto ka kasi may estudyante kaya pasok. May isang sa pangbubuyog na nagbulong sa iyo na gutom na ako. Ay, siguro ang trabaho ng nanay. Kaya, hindi pwedeng mapagod. Hindi pwedeng mapagod sa pananahi. Kailangan mong
dumilat ang mata. Pero pag once na hindi ko talaga kaya, kahit anong gusto mo, yung utak mo gusto mong manahik, pero yung mata mo bumibigay. Ako iniwasan ko yung dati yung tik na talaga yung daliri ko matahi. Dahil nadudulong na ako ang may pasok ko sa loob ng freezer food ko. Daliri ko na pala. Buti na ipit lang, tik na putin. Tik ng ano, kaya pag tinitingnan ko muna bago ko ibaba sa kamay ko. Kasi minsan, pag nag-pleats ka, minsan hindi mo na tayo yung neck na iba. Sa pagtatap mo. Ayun. Yan ang sana samahan niyo ako sa panunood sa aking pananahi, maibigan niyo. Ito talaga yung ginagawa ko araw-araw. Minsan hindi ako wala ako sa camera. Kailangan ko magwalis sa loob ng bahay, maglinis. Tapos kung maglinis, magluluto. Pag nagluluto, hinihintay yung ang ulam mo ay baboy, hinihintay mo pang lumamot. Kaya habang pinapalambot mo, yung kamay ko, gumagawa sa pananahi. Kaya lang, kinukontrol ko sa umaga. Paputol-putol ba para hindi mapagod yung kamay ko. Sinasabayan ko magluto ng ulam o luto ng kanin para yung mga boss ko dito tawagin mo na ng kain na. Yun ang trabaho ng isang nanay sa loob ng bahay. Yaya housewife na katulong na walang bayad. Good ka na. Nanahi ka pa. Minsan, pahinga ka muna magtahi. Para asikasuhin mo naman, hanapin mo naman ang paglalaba. Kasi sa paglalaba, kailangan magdamag kang huwag manahin kasi mapapasma ba, hindi nagkakaroon ng hindi ka makalakad, may napasma, arthritis. Ako naman, yun na may putol yung sinulid. Minsan, ang sinulid ako po. Dati nung nag-apply ako sa mananahis, dyan sa may Cubao, marunong na ako kasi nung high school ako, ang ko, ibang tawag yung dati nun. Kung economics yata yun. Oo, tama. Kung economics, elementary ako. Pero ang pananahipan sa probinsya sa kamay, yung karayong may sumulit. Yun ang aking in-enroll. Kaya nga nahiligan kong magmanahi. Parang gusto ko matutunan lahat na paano tahiin.
Pero yung tabas na. Pero kung ang papahiin ko ay ako ang magtatabas, hindi ko kaya. Nakakapagtabas naman ako ng short, pero yung ibig sabihin na pangtaas ng damit, yung short lang na simple, pang bahay na digarte, yun lang po ang alam kong tabasin. Papattern ko lang yung mga luma kong short, gawa ko ng pattern. Yun na, short na. Pag buo mo yun, kahit yun, short na. Pero itong mga na mayroong may-ari, yung Robinson ba tawag dito sa inahin ng mga yun ay ginagawa nila ng paraan para hindi masira yung bahay. Natuto na yung aking mga finished product. Pasensya nyo na po yung pananalita ko kasi nahihiya po ako magbablog. Try ko lang mag-vlog. Nakuha ko yung content ko na paano pa lakasin. Sabi ko, paano kaya mag-ano sa palakasin ang bahay kung hindi mo naman alam gawin. Parang ganun din yung sa mananahi. Pag titingnan mo lang, hindi mo naman alam kung paano tahiyin, hindi mo talaga matutunan. Mamita ko, dami kong pinasukan na trabaho. Dami ko nang pinasukan na trabaho sa aking buhay. Kasi ako ang panganay na babae. Sundan ko dalawang lalaki. Dalawang lalaki ang aking sinundan. Ilang di mo naman mahingaan ng tulong. Hindi. Wala nang nagtahi. Asa na yung ginawang kong garden? Nawawala. Okay, naubos na. Saan ko ba linagay? Nahulog na kasi. Ayan, tumba na. Ayun. Ayun, nakita ko. Kasi 100 kong pinahi ko eh. Maubos. 100 kong pinahi kong garden. Yung kape ko pala, lumamig na. Hindi ko pa nainom. Sarap talaga ng kape. Mas na amin to. Pag naubos ko ito, 100 yan. Sandaan. Kailangan mo alam po ang aking
Baliktad. Bastos ako. Sa kabilang nut ko, yung tanda ko, sa kabila ko linagay. Kaya baliktad. Daldal kasi ko ng dal. Yun. Na ang pastasin. Mali. Yun na lang. Ayan. Ito yung kabilang ginawa kong tanda. Sa kaliwa ko na ikabit. Ayan. Kailangan natin sapnay na ano. Natabunan ako. Kaya, pag natap ko na yung lahat na tap ko na, kailangan marami kang nabuong garter kasi ito yung medyo mahirap yung garter kasi papalit ka pa ng tulad ng velcro, pangdikit, ay kunti lang gawa mo at maubusan ka kahit dahil parehas lang naman ang kulay ng sinulid, makakagawa ka. Itong garter, kailangan mo mapalitan ng sinulid. Tuloy mo muna yung pagtatahi para makagawa ka ng garter. Kaya ang ginagawa ko, sandaan ang gagawin kong garter tsaka velcro para madali na idugtong-dugtong lahat ng parts ng hairnet. Ilang parts ba ang hairnet? Isang garter, isang pagpipleach, isang garter, isang pagpipleach, isang pagtayo ng pagtayo ng velcro, yung pangdikit sa likod ng hairnet. Kailangan mo tumahi ng marami na para sabi ko, tas ako, kadadaldal ko, baliktad yung pag-finish ko. Kailangan tas-tasin. Kasi kapag hindi mo tinastas, dadami yung rig na mali mong tayin, matatambak, boring, at nakakaantok. Pero kung pa isa-isa lang, huwag mo lang bagalan yung pagtatahi. Bakit ganun? Ayan. Bumat. Dito pantay. Ayan. Kaya, pusin ko tong isang ito. Balik yung bae. Kumulubot siya. Hindi ka marunong gumawa ng paraan nito, hindi mo siya matatahi. Dahil kumulubot na siya. Kumulubot na siya. Kailangan natin na siya.
Ganun. Ang sinasabi ko, pag nagkamali ka, hindi mo na siya mapapantay. Talagang magtatastas kayo. Ayan. Hindi mo talaga siya maano. Ako na, kasi yung talian mo. Tatlo na. Kasi ito, yan lang. Ano ko ganyan? Hindi ko siya tinatay. Ba't kumulubot na lang ito? Mali yung pagtataklit. Nakikita ko na ang rejection nito. Kailangan mo ano yung sa dulo kasi tahian mo. Hindi mo tahian yung bakit? Yung talaga minsan makikita yung wrong side tsaka sa right side. Yung kamali ka mag ano doon itap. Hindi na siya pumapaling na ba? Kasi yung tahi niya pasigsagin na. Kailangan mo ayusin sa pagtahi para pantay lang sila. Yun. Kaya ako nung nag-aaral pa lang manahi, talagang focus talaga ako sa nakikinig sa marunong manahi. Hanggat natuto na ako, kapag hindi ka mahilig sa pananahi, kahit anong turo mo pala, sa walang hilig manahi, hindi ka matututo. Talagang tutulog ako kahit tagal ko na nananahi. Hindi ko pa rin ma-perfect ito. Kasi once na magkamali ka sa lahat na, reject na. Kaya kailangan mong magtiyaga. Pasensya sa sarili. Kapag wala kang pasensya, ako, hindi mo matatapos isang hairnet o kung ano man ipapagawa sa'yo kasi naboring ka na eh. Naboring ka na sa tinatahi mo. Wala na yung excitement na pananahi ako. Ang ano ko naman, pag ako ang nananahi kapag bibigyan ako ng okay lang naman tahi. Hindi ka pinagpapawal sa iyo. Parang, mamaya na yan daw. Ganun. Pero kung nakita mo yung tahiin mo, parang nag-aantay sa'yo, tapusin mo na ako. Kahit antok mo, mawawala. Pero kapag mabagal ang proseso ng mga nakakaantok, kailangan mo talagang magtiyaga, naputulan na yung sinulid. Walang tumatapos. Bagay, nagpalit tayo, na may senior, dahil kasama ko si Ate Milia. Alam
pag marunong ka lang manahi, sa mananahi madali magkaroon ng pera. Makakabili ka na ng bigas kapag wala ka pang bigas araw-araw. Punta ka sa mga wanted shower, wanted mananahi. Doon ang pera. Nakakapagod lang. Pero kung wala ka naman talagang hanap buhay na maigi, yun lang alam mong paraan na mag-self-lady ka. Kasi wala na sa'yong gusto. Sana mahipo naman siya yung aking pag-aralin yung sila yan. Gusto talaga yung mag-aral, makatapos. Kaya lang minsan, financial yung wala. Siguro po yung nanay ko kung napag-aral kami lahat, magkakapatid. Then, nasa amin na yung kasi sipag. Noon, masipag ako talagang sumama sa uma. Lalo pag yung binubunot pa yung punla. Tapos maraming linta. Hindi ko na uulit. Manahi na lang ako. Yun nga lang, saan ka parang nag-explore ka ng saan ka pupunta. Ano mo. Hanggang dito na lang po yung aking pag-vlog. Pasensya na po kayo kung mahina pa ang boses ko paano mag-vlog. Sana maunawaan din ako kasi baguhan lang po at nahihiya pa humarap sa makina. Parang hindi mo mabuka ang bibig. Pero nakikinig naman po ano yung mga patakaran dito sa ano ba yung sinasabi? Napaka na talaga. Muna yung alam mo na tayo sa ating maraming salamat po sa inyo, sa inyong Panginoon. Ay, bago pala ako magpasalamat, ito yung mga nagawa ko. Ayun na po, mga nagawa ko. Kailangan kong paspasan para ma-deliver na. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking pananahi. Sana ibigay nyo ang pagbablog ko po. Maraming salamat po. Please subscribe po sa aking munting channel. Samahan niyo po ako sa aking pag-vlog. Pasensya na po kayo sa hina ng aking pananalita. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.